Isang mapagpalang araw sa inyo. Juan Tamad here. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Juan Tamad nga pala ang inyong lingkod. Ngayong araw nga pala, ililibot ko kayo dito sa bagong bukas na park. Tapos titingin na nga rin ako kung pwede bang mag-fishing dito. Nagpark nga muna ako ng bike doon. Kasi kung minsan, kailangan mo muna talagang ikutin ng lakad yung mga part bago nga mag-bike. Kasi kung minsan bawal pati bike, hindi lang fishing. Pagka-out ko nga galing sa trabaho, dumiretso na ako dito. Nag-dress up lang ako. Dress up lang ako tapos bike. 2 minutes lang to mula dun sa bahay namin. Bali yung pinaka-road na to, Hiping Road. Hiping Road yan, Bade District. Tapos Taoyuan City ang nakakasakop. Ito nga yung bagong bukas na park dito. So titingnan ko kung pwede mag-fishing. At kapag ka pwede, dito nga kami magpi-fishing ni Mr. Potato. Ito nga yung view ng mismong park. Dito nga pala sa park nila, meron mga parking ng sasakyan, tas parking ng motor at saka bike. Kapag ka nga bagong bukas na ganito, kailangan ma-check muna kung pwede ba mag-bike kasi baka bawal din, magmumulta pa ako. So mababaw nga yung tubig ngayon, no? Tas parang uulan pa yung panahon. Tabing kalsada nga pala tong bagong bukas na park na to. Yan yung mismong kalsada, tapos ito yung mismong park. So lalakarin ko muna yung paikot. Maluwang nga to, no? Yan yung lahat ng natatanaw nyo na yan. Yan yung kaluwangan. Hindi sa akin yan. Pag-aari nila yan. Ito nga kalawak yung park dito. Kahit na puro building na, talagang pinatuyuan nila ng park. Yung mga video nga pala na napanood nyo dun sa page ko, yung mga una ko in-upload, introduction nyo ng page ko. Bali dun talaga ako lumaki, laking bukid ako. Mas gusto ko nga yung ubusin yung oras ko sa mga makabuluhang bagay kaysa nga gumala-gala lang, kaysa manood ng TV or kaya kaysa mag mobile gaming. O pati itong harang nila, pure kahoy yan. At paikot. And may sukat pala siya, may nakalagay na 800 meters. Hindi ko nga lang alam kung saan ang simula nito. Sa hapon nga maraming nagwo-walking dito. Dahil nga dito yung mga matatanda, kagaya nga ng sabi ko, yung mga matatanda dito active sila. Hindi yung mag-stay lang sa bahay, nanood lang ng TV. Talagang yung mga matatanda dito naglalakad sa hapon o kaya mga bandang gabi na. Hindi sila nag-i-stay sa bahay. Pagkapag maaraw na yung panahon, saka mo makitang wala na naglalakad sa mga part dito. At saka kagandahan sa part dito sa Taiwan, malinis. Bukod sa malinis, talagang ginagastosan nila para mapaganda. At isa pa, disiplinado yung mga tao. Di ko nga akalain na ganun kabilis matatapos. Nung dumating kasi ako dito sa Taiwan, ginagawa pa lang to. At kung mapapasin nyo, no? Ang daming isda, only dito. Mga 2 fingers, 3 fingers, ang dami nga, oh. So ngayon, medyo malulam nga yung panahon, parang uulan. Kaya siguro kakaunti lang yung tao. Pero mamaya yan, pagka gumanda yung sikat ng araw, baka dumami. Kasi parang uulan eh. Umulan na kasi kaninang tanghali. Kaya ngayon, kakaunti pa lang yung tao. Siguro kanina nga maraming tao eh umulan. Kaya nag-back out yung iba na tumuloy. Pero dahil bagong bukas to, nung una ko tong nakita, talagang ang daming tao. Tapos marami na ding may dalang pamingwit kasi nga plano nilang mag-fishing. Pero hindi ko nga sure kung pwede ba o bawal. So ayun nga, meron nga ang signage doon kung ano ba yung mga bawal. So sa park nga nila, talagang sumusunod sila sa batas. Ayun yung mga bawal, kahit di natin translate, makikita naman. Bawal lang apoy, magpukpok, or kaya pumasok ang sasakyan. Pati yung aso, kailangan damputin yung tae. Bawal din yung magdala ng mga gamit na ganon. At kaya pala mababaw yung tubig. Ito,
nagde-drain pala sila. Kasi nga siguro sa mga sunod-sunod na araw na pag-ulan, medyo lumalim yung tubig. Kaya ito, meron pala silang drain dito sa bandang to. So yun, may nagpipishing nga dito pero hindi natin sure kung pwede ba. Ayan, ang daming isda oh. Ito, may nagpipishing nga dito, mukhang pwede. So titingnan nga natin kung pwede mag-fishing, no. Mukhang hindi Pilipino tong nagpipishing na to, kundi yan Vietnamese, Indonesian. Nikot ko nga muna kasi pagkagaling ko sa trabaho, sabi ko sana sa Saturday merong magalaan na pwedeng pamingwitan. Ayun, nalaki nga ng isda oh. Ayan, nagpipishing siya. Naka-ukuma. Ukuma reels ang gamit niya. Yun nga, nagpasok nga siya ng motor, so hindi ko nga alam kung pwede yun, no? Kasi pag may nakalagay doon sa harap at napicturean siya, baka may multa or baka naman bawalin lang siya. Minsan kasi may pulis na umiikot dito. So yun, ito nga pala yung mga bawal dito. May signage pang isa dito, may bawal. Ayun, kitang kita. Bawal mag-fishing. Pero English yan eh. Hindi pala English, naka-Mandarin pala. Pero kita naman kung pwede o bawal eh. Marami na nga tao, grupo na nga yung dumarating. Dahil gumanda nga yung panahon. At hindi na nga rin ako iikot doon. Mukhang parehas lang naman yung view na makikita doon. Subukan ko nga dumaan dito sa may gitna para mas makababa ako sa tubig. Ayan nga, ang daming isda oh. Ang daming ang isda dito talaga sa Taiwan. Kaya nakakarami yung tilapia dito kasi meron talagang lugar na bawal pamingwitan. Kahit sobrang dami ng isda, bawal mong pamingwitan. Okay sana kung may nakalagay na signage tapos hindi ka magmumulta. Kasi ibang Taiwanese dito namimingwit din sila ng isda kahit sabihin mong bawal. Nga lang, lakasan ng loob kasi lugar nila to. Pero sa amin yung mga OFW, dalawa lang yon. It's either magmulta kami, kung di naman ipa-deport. Kaya nga hindi basta-basta dapat mag-fishing dito. Yung daming isda oh. Maalon yung tubig. Ganda naman dito, meron pang tanimang gulay oh. Merong mga tanim na gulay dito sa mismong part nila. Siguro hindi nasakop to pero meron lang mga nagtatanim ng gulay. At ayan, marami nang ang tao nagja-jogging. Sa ngayon nga mababaw yung tubig no. At ito nga pala yung mga bawal, meron din dito sa kabila. May mga nakalagay nga na kung magkano, may 1,200, may 6,000, may 500, may 5,000. Tatry ko nga i-translate. Para maintindihan ko kung ano ba yung sinasabi diyan. So ayan, meron nga nakalagay dito yung una, car, motorcycle, bicycle, skateboard. Bawal nga yan, magmumulta ka ng 1,200 hanggang 6,000 NT yung nakalagay dyan. Tapos yung pangalawa, fishing and feeding, playing in water, boat and another water activities prohibited. Meron niyang multa sa pagpipishing na 500 hanggang 5,000 NT. Tapos bawal nga din ang magpakain ng aso dito. At yan, dapat yung pet mo pag dumumi, dadamputin mo. Pag hindi, meron kang multa na 1,200 hanggang 6,000. So ayan yung nakalagay sa translation. Ayan, di ko alam kung nakikita nyo.
Naka-high na yung brightness ng cellphone ko pero mukhang madilim pa rin. Gaya nga ng sabi ko, may mga lugar na bago mo pasukin ng bike, lakarin mo muna. Kasi kung nakita ako nagbabike dito, meron na agad akong multa. Grabe, 1,280 na agad dyan. O kaya naman 6,000. Ganong kalaki. Kaya kailangan mo muna talagang mag-survey ng naglalakad bago ka mag-bike sa isang lugar dito sa Taiwan. Tapos hindi nga rin pwede mag-fishing. Nakalagay nga rin doon sa signage na bawal mag-fishing. So negative agad tayo dito. Kahit may nakita tayong nagpi-fishing doon kanina, bawal yon. Siguro hindi siya nakaabot hanggang dito sa signage. Kaya hindi niya alam na bawal palang mag-fishing dito sa lugar na to. Kahit na sobrang dami ng isda dyan, kahit ganyan yung makikita mo. Ayan, kawan-kawan yung mga isda dyan. Bawal mag-fishing kasi meron nga nakalagay na signage doon. So pasyalan lang talaga at lakad lang. Bawal ka nga mag-bike sa lugar na to. Dito nga sa kabila. Silip tayo dito sa kabila kung mayroon. Ayun, marami ring isda sa kabila. Kaya lang mababaw na nga yung tubig. Ito mukhang mga nanonood nga rin ng isda. Ayan. So meron yung mga isda. Marami. Kaya lang medyo malabo yung tubig kaya hindi makita. Ayun, natutuwa nga sila sa maraming isda. So ililibot ko na nga lang kayo. Bawal mag-fishing dito. Nakalagay nga doon sa signage. So wala tayong magagawa. Rules nila yon, kailangan nating sumunod sa kanila. Kabayan. Kabayan. Nakakita tayo ng mga kabayan. Baka may gusto kayo shoutout. Mga Pilipinong OFW din dito sa Taiwan. Nag-try din ako kasi nagpi-fishing din kami. Kaya lang, bawal dito. May multang nakalagay doon. Ay, may nakalagay doon. 1 to hanggang 6,000 yung multa. Parang sa kabila. Sa Yinggi, sa may lake doon. 15 minutes mula dito. So yun, meron nga tayong nakitang mga Pilipino din dito na plano din pala nila mag-fishing pero nakasalubong na agad sila. Swerte sila kasi kung napicturean sila, baka magmulta sila or hindi ko alam kung anong magiging kaso nila. Ganon din ang hilig nila mag-fishing. Eh buti na lang nakasalubong ko nga, sinabihan ko na agad. Ayan, dami naman talaga kasing isda. Sino ba naman kasing hindi maaakit mag-fishing dito? Bukod sa malinis na yung tubig, marami pang isda. Kaya yun nga ang napagkalibangan namin ni Mr. Potato mag-fishing dito. Yun nga lang, sa mga lugar lang na pwede. Ayun nga, mukhang pabalik na sila. Dahil may nakalagay nga dito na bawal mag-fishing. At translate nga nila. Nakikita nila yun na bawal mag-fishing. Magkakaroon sila ng multa. Doon nga sa kabila, meron nang nagpi-fishing doon. Mukhang hindi pa niya nakikita yung place na to na bawal pala mag-fishing. Ito mukhang hindi pa tapos tong building na to eh. Hindi ko alam kung ano, maganda sana kung makakakit hanggang rooftop. Medyo mataas-taas yung lugar na to. Tapos dito may parang boat. Parang dragon boat siya, ganun. Dragon boat na naka-stay sa gitna. Kapag kaamulan, meron din naman palang silungan. Ayan, may mga upuan nga din. Pero sa ngayon nga, hindi pa pwedeng pumasok sa loob. Bawal pa. Siguro hindi pa kompleto yung itaas. May hugasan din ng paa. Tapos upuan. Kapag inabutan ka ng ulan dito sa park, may mga upuan din na ganito. Yun, paakit na ang rooftop, bawal pa nga. At yung kabila nga, ayan, taniman ng gulay. Ang dami rin nilang time na gulay sa kabila ng park. Pero hindi nasakop ng park yan. May mga lugar talaga na park tapos kanya-kanyang lupa na yan. Kaya nga pala mayayaman dito yung mga Taiwanese. Hindi sila nagbebenta ng lupa. Karamihan dito, sabi nung anak ng boss ko, karamihan daw dito sa Taiwan,
yung mga farmers daw yung mayaman. Ngayon, tinanong ko kung bakit. Tinanong ko kung bakit farmers yung mayaman dito. Kasi dito daw, hindi daw nagbebenta ng lupa ang mga Taiwanese, yung mga farmers. Ang ginagawa daw nila, nagpaparent sila sa lupa. Paano nga kung rent? Tinanong ko. Ang ginagawa daw ng may lupa, kung mayroong businessman na gustong magpatayo ng apartment o building sa lupa, pinaparentahan lang nila. Bihira daw yung may sariling bahay dito at sariling lupa. Karamihan daw dito nakarenta lang sa mga condominium. Kagaya nung boss ko, mag-asawang boss ko, naka-condominium lang sila, pati yung tatlong anak nila. 2 lalaki at 1 babae. Na kanya-kanyang kondo yun, wala silang sariling lupa. Kahit sabihin mo na ang yaman-yaman nila dito, ang lakas kumita ng company nila, kahit malakas kumita yung company nila, wala silang sariling lupa. Nakarenta lang din sila. Kaya kung minsan yung parking nung sasakyan nila, nandun lang sa harap ng bahay. Doon lang sila nagpa-park kasi nga bawal mag-park kung saan-saan dito. May mga parking na binabayaran. So medyo mahaba-haba na nga yung video ko, no? So yun lang, pinasyal ko lang kayo dito sa bagong bukas na park. At bawal nga mag-fishing. At isa-shoutout ko nga pala yung mga followers natin dyan. Bago ko makalimutan, bago nga matapos tong video ko, magpapasalamat ako sa mga sender ng star natin. Kay Rachel Tagren Labuya, kay Roslyn Arcil Catagle, shoutout sa inyo. At kay Esen Go po, shoutout sa iyo. Kay Jenny Pagsibigan, shoutout. Maraming salamat sa pag-send nyo ng star at sa pag-support sa aking pagbablog. At sa mga sharer naman natin ng video, kay Mark Gutierrez, shoutout sa iyo. Kay Celine de la Cruz Bautista, shoutout sa iyo. Kay Paul de los Reyes na nag-share din ng ating video, shoutout sa iyo. At kay Rod Dimapilis Gaupo, shoutout. At kay Tita Emma Adato, maraming salamat po sa pag-share ng aking video. At kay Henry de la Cruz, maraming salamat sa pag-share ng video, shoutout sa inyong lahat. At kay Marge Jayang, maraming salamat sa pag-share. At sa mga bago kong followers, maraming salamat po sa pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Patuloy lang po ako mag-upload ng mga video para igala kayo dito at ma-experience nyo kung ano ba yung, at malaman nyo pala kung ano ba yung buhay ng isang OFW dito sa Taiwan. Then, ito nga yung kabuuan ng park. Ikot ko muna kayo bago ako magpaalam. Ako nga pala ulit si Juan Tamad. Maraming salamat sa inyo.